So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan tatalakayin po natin ang mga biggest disappointment sa social media. Ang grupo na merong napakalaking subscribers sa social media. Ang grupo na nagpasimula ng matitindi at malulupit na mga skits, dance moves, at kung ano-ano pang comedy scenes sa buong social media. The Legends! So ito na po ang rise and fall ng Brusco Bros. And kasama na po sila sa ating Wall of Fame. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. So, ang Brusco Bros ay isang grupo na binuo nila Jonah Renz Jacob, Christian Merc Gray, Jeremy Barrera, Russell, Rodolfo at iba pa. Alam nyo mga kahombre ko, kilala po natin yung mga yan. Sa isang grupo, lahat ng members ay sikat at kilala. Diyan pa lang alam nyo na, ang Facebook page po nila ay 1.1 million followers. At ang kanilang YouTube channel ay 3.14 million subs. That's even more than my subscribers, mga kahombre ko. So, imagine ninyo kung gaano po katindi ang sinikat ng mga tao na ito. Nagsimula ang channel nila noong 2018 sa pamamagitan ng paggawa ng comedy skits, challenges kung saan sila rin mismo ang mga bida. Ang Brusco Bros ang naging isa sa mga top superior YouTubers sa mga panahon na yon, gaining millions of views kada video na ina-upload nila. Grabe to mga kahombre ko, legit yan, mga pranks, sila po lahat yan, yung mga nagpasimula niyan. Crazy yan mga kahombre ko, sobrang tindi. Bago nagsimula ang kanilang talento sa paggawa ng mga videos, ang tunay na hilig ng kanilang grupo ay ang pagsasayaw. Alam nyong lahat na dancers sila, di ba? Unang nagkakilala si Jonah at si JM noong high school bilang mga dancer at nakatungtong na sila sa college at doon na nila nakilala ang ibang magiging miyembro ng Brusco Bros. Nagawa rin sumali ng Brusco Bros sa iba't ibang dancing competitions, mga kahombre ko, ngunit hindi sila pinalad manalo. Hindi man nagbunga ang kanilang dancing career, mas napansin naman ang kanilang mga short funny videos, mga kahombre ko. Diyan sila sumabog. Filipino Vines moments, mga kahombre ko. Pangit. 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 Oh, ba't kanyang tumingin? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Ano ba ito? Hindi ako yun. Oh, yan o, yun o. Pangit. 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 Inang ibon to. Pangit ka din. Sobrang crazy yan, mga kahombre ko, kung maalala nyo. Grabe. Diyan sila sa Facebook nagsimula po siya. Sabog na sabog, mga kahombre ko, ang Facebook ng mga to, no? Yung mga short, funny videos. Grabe talaga yun. At noong 2018 ay naisipan na ng Brusco Bros i-upload ang kanilang content sa YouTube. Kung sa isang loob lamang ng 10 buwan, mga kahombre ko, ay nakuha nila agad ang gold play button. Tandaan nyo, from rags, from nothing to something yan mga yan. Diyan kayo bibilib sa kakayanan ng mga batang yan, sa kakayanan ng mga Brusco Bros. At sa mga panahon na yon, nagsimula na rin kumita ang Brusco Bros ng more than 6 digits. So diyan na po nagkaintindihan at diyan na po kumita lahat sila ng malalaking amount of money. And unfortunately, yan din mismo ang makakapagpabagsak sa kanila, yung pera. Nagsimula, mga kahombre ko, ang unang kontrobersiya ng Brusco Bros sa pamamagitan ng pagkakaroon ng alitan sa isa nilang miyembro na si Christian Merc Gray, kung saan ay sinasaad nilang mas pinili raw nito ang pera kesa sa pagkakaibigan. Ang sabi naman ni Christian Merc Gray sa kabilang banda, hindi naman daw pera ang pinili niya, kundi ayaw niya yung pamamalakad ng head ng Brusco, which is si Jonah. Nagkakasuhan pa nga sila ng panahon na yon, pero iniurong din ni Merc after a while kasi masyado nang nasisiraan si Merc sa social media. Patuloy pa rin, no, ang naging patutsada nila Jonah kasama ni Makagago kay Christian Merc Gray. Doon na sumabog
yung kanta na Ulo. Kasi ang pinapalabas ng mga tao na ito, tulad ni Jonah, Brusco Bros at ni Makagago, ay si Merk ay lumaki ang ulo dahil sa pera. Ulo! Samantalang may ibang paliwanag si Merk, uulitin ko. Dahil talaga siya nawala dahil ayaw niya pumayag sa rules ng Brusco Brothers. Ang rules ng Brusco Brothers, may sarili-sariling channel kami. Ako, si JM, si Merk, si Glendon, etc. Lahat ng members ng Brusco. Tapos, sabi ko, pag uwi ni JM, limitado na lang yung upload ng sarili-sariling channel. So, ginawa kong isang araw lang sa isang linggo. So, yung bago pa lang umuwi si JM, sinabi na ni Merk sa akin na matagal pa naman uuwi si JM, di ba? Parang may doubt na ako sa kanya na, ba't ka ganyan? Parang, magpapapera ka pa bago yung ganon? So, parang against na siya. Ang rules pa namin, 5% sa sarili-sariling channel. 5% sa sweldo. Kunya sa sweldo yung Merk, 5% kukunan para sa pondo. Hindi lang siya. Ako din. Kasi kung hindi ako gagalaw, hindi ako magbibigay ng 5%, magbibigay ba sila? Siyempre hindi. Siyempre magbibigay ako ng 5% ko. Tsaka si Merk. Kasi kami pala yung nakamonetize na malaking sweldo. So magbibigay din yung ibang members ng 5%, hindi lang kami ni Merk. Gets nyo? Doon siya tutol. Sa isang banda, sino ba ang mas matimbang? Sino ba ang tama? Sino ba ang mali? Hindi natin alam. Kayo na ang magdesisyon. Mga putang ina nyo kayo. Ang tama ba ay yung taong nagbigay ng sistema o ang tama ba ay yung taong umayaw sa sistema kasi para sa kanya, talo siya? Sino ang tama at sino ang mali, mga kahombre ko? So yun nga, dumating si Makagago, galing pang ibang bansa ng panahon na ito, no? At ito na yung panahon na for good na si MG sa Pilipinas. Ginawa namin agad to ng music video and then bang, trending siya. Millions and millions of views. Ayan yung nangyari. To the point na kinampihan ni Makagago, what's up man, ang Brusco Bros at lalong nabaon sa kahihiyan si Christian Merk Gray. Pero dahil sa tibay ng loob at siya ay talagang may pangarap sa kanyang buhay, mga kahombre ko, aba, si Christian Merk Gray po ay mas naunusan, mas naangatan ang Brusco Bros at si MG. Sa dulo ay nagkaayos rin naman sila, mga kahombre ko. So nandito ko sa Juan Busawa Food House, nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, Juan Busawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakatinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Napansin ng iba't ibang mga tao na unti-unti nang nagbabago ang content ng Brusco Bros. Kung saan ay nagsimula silang gumawa ng comedy skits to gumawa ng content sa pagiging maangas at pagyayabang nila. Sa katuturan, napansin ng Brusco Bros na ang ginagawa nilang comedy skits ay hindi na nakakagat ng mga tao at bumababa na ang mga views nito. Kaya naisipan nilang mag-shift ng ibang estilo ng content. At dito, mga kahombre ko, na-realize din siguro ng Brusco Bros, nagbabago na ang panahon sa social media. Kung hindi mo kaya na makisakay sa tidal wave ng social media and sikat ka, consider this as the biggest loophole sa iyong social media career. Ang pagiging social media influencers namin o natin, no, ay hiram lang. Kasi yan ay fame. So yung bola ay nasa kanila pero automatically nakuha agad yung bola at naipasa sa iba. Madami ding nanganak na bagong grupo, no, tulad ng Billionaire
Gang, Pilyo Gang, kung ano-ano pa mga kahombre ko later on na pumalit sa kanila. Actually, to tell you the truth, ang Brusco Bros po dati ay yung grupo ni Malupiton ngayon. Yan po yung Colocoy TV ngayon, dati yung Brusco. At isa pa mga kahombre ko, kapag hindi mo kaya bilang influencer na sumakay sa bagong wave, kapag nandun ka pa rin sa lumang wave, katapusan mo na yan. Kailangan mong mag-upgrade ng content para makaangat ka at para makuha mo yung iba naman na mga tao or makuha mo ulit yung mga viewers mo. Age shows. Alam nyo yan, nakikita na tumatanda ka na. Pero sa totoo lang, age shows sa utak din. Mapapansin nyo mga kahombre ko na yung mga batang iniidolo ang Brusco Bros nagiging matured na. Yung nakakatawa sa kanila dati, ngayon ay corny na. Ayun ang mali at downfall ng Brusco Bros. Kasi hindi nila nakayanan na sumabay sa pag-edad at pagtanda ng mga taong manonood nila. And that is the saddest part of them all. Nagsimula na sila mag-upload ng mga vlogs nila na nag-aangas sila sa kanilang mga kagamitan. At kasama na rin dito ang pagpopromote na rin nila ng sugal sa kanilang mga content. At iba sa kanila ay nagagawa na rin mag-live ng online casino sa Facebook. Nagsimula ang lahat mga kahombre ko sa Battle of the YouTubers. Noong panahon na yan, Brusco Bros ang main ko na mga characters sa BOTY. They did good, pero ang napansin ko nga, uulitin ko lang ulit, na si Russell naaksaya yung chance niya. Kasi nung panahon na nilabanan niya si Boy Tapang, he was the man of them all. Pero sumuko siya, nung tapos nung nagha-hype-hype pa rin after nung match, tumigil siya ng 1 buwan sa SOCMED. So, nawala na yung buong hype na binuo naming lahat. And I feel sad about it up till now. Hindi ko siya malunok ng ayos kasi sayang yung chance, no? Dito na po sila nagkaroon ng kahit papano chance at mas lalong dumami ang kanilang pera. Easy money, kumbaga. Kasi pumasok na po sa frame yung tinatawag na sugal. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Easy money na to sa kanila. So automatically nakapagpondo sila, nakapag-rent sila sa kanilang tinawag na Brusco House. After nun mga kahombre ko, lumipat na sila sa Brusco Mansion. At sa Brusco Mansion, each and every one of them ay meron na pong sports car. Talagang totoo mga kahombre ko, bawat isa sa kanila may sports car. They were shining big time, pero hindi nila alam. Yung liwanag nila, ang kaakibat nun ang pagdilim. At unti-unti nilang hindi nare-realize na hindi sila nakakaipon ng tama. Kasi wala silang ginagawa kundi mag-flex na mag-flex. Yan yung malala at mapangit na naging sitwasyon ng buong Brusco Bros. Iba sa mga miyembro ng Brusco ay nagawang sumabak sa nasabing event ng BOTY. Tulad ni Russell, tulad ni King, nila Jonah, Jeric. Nagkaroon ng sari-sari mga issue ang Brusco Bros ukol dito. Tulad ng laban ni Merk at Awit kung saan ay nagkagulo sa mismong presko ng Brusco at mga kaibigan din ni Awit Gamer. Ngunit dumating sa punto na isinumbong ng isang individual sa RTIA ang Brusco Bros. Kung saan nasira ang ngipin niya dahil napagsusuntok siya ng ibang mga miyembro ng Brusco Bros. Obviously, naging okay din naman yon after a while, so panalo na. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan mga boss. Kontakin mo itong number na to, 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa sekretary ko. And let's work together. Pagkatapos po ng mga kaganapan sa BOTY, automatically nawala na talaga ang Brusco Bros. Kasi before Battle of the YouTubers, pabagsak na ang grupo. Then nung nagka-BOTY, sumabog ulit sila. Bumagsak na ang viewers ng Brusco at napapansin ng mga netizens na unti-unti na ring nawawala ang ibang mga miyembro rito at hindi na napapakita sa mga content na ginagawa nila. Sinagot naman ni Jonah ang issue na ito
kaya kami nagkahiwalay noon. Totoo naman na nagka-problema kami lahat. Meron kasing puro inggitan, puro yung ibang tao, gusto sila lang yung angat. Kasing iba, puro balimbing na gusto niya siya lang okay sa lahat. Basta, ang dami Iba-iba talaga ugali ng lahat, kaya nakaka-stress talaga. Dumating na rin sa point na nagkakasiraan talagang naninira na talaga para sila yung kampihan ng ibang Brusco fam. Kaya ayun, nag-decide ako. Sabi ko sa kanila, hindi na mag-work to. Maghiwalay-hiwalay na lang muna tayo. Alam din naman natin na it was all over the internet na yung mga babae, yung mga partners nila, ang nagkakasira-siraan sa bawat isa, mga kahombre ko. So, dyan pa lang, makikita na po natin kung gaano kabagsak, kung gaano kababa ang inabutan ng Brusco Bros sa sitwasyon or panahon na ito. So, yun na nga, nandito na nga tayo sa hindi naman talaga sila magkakakilala, di ba? Hindi naman talaga sila magkakaibigan. So, syempre, hindi nga sila magkakaugali. So, kung sino lang yung magkakaugali, sila yung magkakasama. Tapos, papasok na rin dito yung hindi magyayakagan sa makagala. Syempre, sa aming mga boys, okay lang yun, di ba? Okay lang yun. Pero sa mga girls, syempre, hindi na nga kayo magkakatropa talaga na binuo lang namin. Gusto ko lang yung marunong makisama. Hindi yung konting magkapera lang kayo, magkasakyan lang kayo, doon na lalabas yung tunay na ugali. Kasabay nito, mga kahombre ko, unti-unti na rin silang nagwawatak-watak. At dahil nagwawatak-watak na sila, tinalikuran na nila yung Brusco Mansion. Nag-uwian kaming lahat sa mga sarili-sarili naming bahay kasi po naka 1-year contract na po kami sa Brusco Mansion. And then, hindi na po kami mag-e-extend. Abangan nyo na lang po kung anong gagawin naming next. Tsaka sa mga nagsasabing wala na kaming pangrenta, guys naman, baka mamigay pa ako ulit ng 500 each sa 10 katao. Pagkatapos nilang talikuran ng Brusco Mansion, sila mga kahombre ko, nagkanya-kanyang buhay na. Nagwatak-watak na po sila. Nagtatry sila, kita naman natin, di ba? Sumubok-subok, baka sakaling meron pa, kaso wala na talaga. Their views went down big time. From 100% feeling ko, parang 15 to 10% na lang po ang natira sa mga viewers nila. And unti-unti na rin nilang ibinebenta ang kanilang naipondong mga sports car. Kasi kasabay ng pagbagsak ng fame, babagsak din ang pera. Maling investment ang ginawa nila. Ang investment sa sports car won't last. Ayan po yung pinakawalang kwenta sa lahat. Kasi imagine niyo, ilan ang sports car nila? Sabihin na lang natin na 8. So sa 8, mga kahombre ko, magkano pong pera yon? Kung kakalkulahin nyo, mga kahombre ko, roughly estimation lang, no? Una, mga kahombre ko, dito sila nagkamali na nagyabang-yabang sila, nagflexing sila, dun sila pumunta sa mundo na yon. Now, wala silang naging choice, kundi ang maglabas ng pera, malalaking pera, galing sa hirap at pagod nila. Ngayon, nasa around 30 million pesos siguro yan, mga kahombre ko. Hindi pa po kasama yung pera na winaldas nila sa pagre-rent ng mansion at ng Brusco House, which isang buwan umaabot po ng mga 100 to 150k, baka 200k pa per month. So 30 million sa sports car pa lang, mga kahombre ko. Paano kung hindi sports car ang pinag-investan nila, mga kahombre ko? Paano kung ang pinag-investan nila gumawa sila ng sarili nilang bahay? Brusco House. Wag na mansion. Ewan ko bakit man nauso yung mansion na yan, no? That's a no-brainer. Mga putang ina nyo kayo. Kung ano lang yung kaya, dun ka lang. Now, Brusco House. Nagpa-build sila ng Brusco House sa halagang 30 million, mga kahombre ko. Lupa, tas bahay. Building na yon sa Cavite, 30 million. Imagine niyo, mga kahombre, sana hanggang ngayon, nandun pa rin yung pera nila at nandyan pa rin sila. Wala nga lang silang sports car. Instead na nagyabang ka na merong hangganang oras, di sana dun ka na lang sa legitimate. Walang yabang, walang angas, pero sa'yo talaga yon. Hindi ba mas okay yon, mga kahombre ko? Up till now, sigurado, may pera at may pera sila. Hindi ko na yan kay para sabihin, pero kita nyo yan sa mga stories nila sa Instagram kung gaano po katindi yung ibinagsak nila. Meron lang iilang miyembro na natirang okay, pero the rest, wala na. And that's a mismanagement by the heads of Brusco Bros. Kasi napakatindi po ng potential nila. Nakakapanghinayang na mas inuna nila yung kayabangan kaysa sa legitimate na pagkakaperahan nila. And now, there's no turning back. Yun lang yung one shot. Hindi na yun. Wala nang babalik. Kasi wala na rin silang maisip. Pigang-piga na. Paulit-ulit lang ulit yung inihahain nila ngayon sa mga tao. Di bali na lang
Kung maging tulad sila ni MG na biglang binago yung content, inayos, baka sa pagkakataon na yun, pwede. Pero konti lang ang nakakagawa ng ganito, mga kahombre ko, alam nyo yan. We are lucky kasi nagawa natin. Pero hindi ko alam kung ang Brusco kaya yan. Yung positive sa kanila is they have a lot of heads. Maraming mga utak na nagwo-work. So baka naman they will come up with something. Kasi ako mag-isang utak lang ako, nagawa ko eh. Parati yung tandaan na ang angas, pwede nating gawin yan later. Pwede tayo magyabang later. Hindi pa naman tayo matanda eh. Later na tayo magyabang. Ayusin muna natin yung sitwasyon natin. Tulad ng primary needs mo is yung bubong na tutulugan mo at kama at place na hindi ka magre-rent. Because rent slowly kills you. Tulad niyan, kung kekwentahin po natin, magkano ang nailabas nila sa rental lang? Baka 10 milyon na ilabas nila sa rental. So that's 40 million pesos na. Mismanagement at its finest. Wala nang ang views, bumagsak pang pera. After ng lahat ng bagsak, mga kahombre ko, na nangyari, ito pa yung pinaka-nakakalungkot. They tried their best. Naggayahin si Tony Fowler at si Christian Murtry. Gumawa din sila ng sarili nilang reality show. Ayan po ang pinakahuling bala ng Brusco Bros. Okay? Kasi napansin din natin na nag-rent ulit sila ng bahay. So they tried again. Gumawa sila ng reality show at ang pangalan is Brusco Family. Kung saan ay fini-feature nila ang mga kaganapan sa kanilang mga buhay. Makikita natin dito, mga kahombre ko, from millions and millions and millions of views fell down this big. And now, kung mapapansin nyo, yun naman pong Brusco Family ay ina-upload sa YouTube ni Jonah, no? And mapapansin po natin dito na napakalala po ng bagsak din nila. Makikita natin dito yung slowly nilang pagbagsak. From 216K hanggang sa last upload nila na 9 days ago, 40,000 views. They fell down big time. Gusto ko yan sabihin sa kanila sa personal. Pero hindi na ako nagkaroon ng chance na makita ulit sila or even si Jonah. But we are trying, no? We are still good friends. Pero hindi na tulad dati because ako, mga kahombre ko, I changed. Mapapansin nyo rin na hindi na ako lumalabas kahit kanino. Pero nakikipagkita pa rin ako, nakikipag-usap pa rin naman ako sa kanila. Pero hindi na ako lumalabas kung kani-kanino. Ngayon, I want to be on my own again. Tulad nun dati kong ginagawa. Isipin nyo to, Brusco Bros, ha? Maging magandang ehemplo sana itong munting karir ko sa inyo. Gumawa ako ng bago na MG. Tapos, may binalik din ako sa luma kong karir. Yung pagiging mag-isa ko. Merong konting bago, pero may konting luma rin. Tapos pinag-fusion ko, eto na ngayon. The ultimate makagagawa sa akin. Hopefully, meron ulit maging something na bago sa inyo, bagong opportunity. Who doesn't want to see these guys succeed? Everybody wants to see you guys again on top kasi masaya kayong mga tao. Mga putang ina nyo kayo. You guys are natural sa acting nyo. You guys are the best. Mahal na mahal ko kayo actually, sa totoo lang. And what is the moral of this, mga kahombre ko? Sino bang pipiliin ko? Yung lumang Brusco Bros o yung Brusco ngayon? Ang pipiliin ko ay yung prime na Brusco Bros. Kasi hindi pa sila nabubulag sa pera. Wala silang paki sa pera. They were just doing all of the content for fun. Nabahida na po ng trouble, nabahida na ng gulo, nabahida na ng kamalasan ang lahat nung pumasok na sa eksena yung malaking perang kinikita nila. Doon na sila nagkandaleche-leche, nagkagulo-gulo yung buhay nila, nag-shuffle big time, at na-mismanage yung kung ano sana yung malaking kayamanan nila. And definitely, yung kayamanan na yon, guys, hindi sports car. Ang tunay na kayamanan sana ay yung totoong real estate property. Nandito lang naman ako para sa inyo sana, Brusco. In-explain ko yan sa inyong lahat before, but you never listened to me. One love. Good fucking vibes.